pansamantalang isinantabi ng survivor na to ang kanyang pag-aaral para tuparin ang pangarap niyang maging artista. Nako, worth it naman kaya ang mga sakripisyong ginawa ni Rox Montealegre? Well, ang performance na ngayon ang makakasagot niyan. Si Rox, wala lang, parang from the start until now, nakikita ko na consistent siya. Pero sa performances, nag-i-improve siya, yes. Ano lang, kailangan lang talaga ng extra effort and hard work. Kasi hindi ko pa nakikita sa kanya na talagang gusto ko to. Ganyan. Pero at some point nakikita ko sa kanya na parang contented siya sa ginawa niya, masaya siya, which is good. Si Rox, nakikita ko naman po yung effort niya. Pero parang ako wala akong karapatang magsabi, pero siguro kulang pa. Si Rox, this past few weeks, siguro, maganda naman po yung mga pinakita niya sa acting test, sa mga workshops. Okay lang. Kinabahan ako doon. Parang hindi ko ata kayang balipagin ng ganun. Okay, tanungin na natin ang ating Starstruck Council. Miss Iza, anong masasabi mo sa performance ni Rox? Hi, Rox. Second time na kitang napanood magsayaw ng ganyang klaseng sayaw. I think you've improved. Maganda naman yung performance mo ngayon. I was just hoping to see maybe a little bit of sexier emotion, whereas instead of always just smiling. But it was still good nonetheless. So, okay pa yan. Alright, maraming salamat, Miss Iza. How about you, Direct Floy? Ano sa tingin nyo? Pang Final Four judgment na ba ang ginawa ni Rox? Definitely hindi pa. Personally, for me, Rox, nandun ka, nagagawa mo yung choreography, you're working with your dancers, and mabuti may able support ka. Pero sweetheart, for me ang kulang talaga is grace. Kasi nagagawa yung choreography na yun, but to make it elegant, para gawing classy siya, kailangan yung element ng gracefulness which I didn't think you had. I'm sorry. Okay, thank you, Direk. Manay Lolit, na-impress ka ba sa ginawa niya? At least hindi siya napilay. Okay lang. Okay. Ang half Moroccan at half Pinay na to ang itinuturing na threat ng mga girls nung simula ng search. Pero bakit nga ba unti-unti raw nawawala ang kanyang kinang? Ang performance kaya na to ang makakapagsalba kay Sara Labati?
Si Sarah, nakikita ko talaga yung potentials niya, pero hindi nga lang niya na-maintain to that level sa mga kasi ang laki ng expectations sa mga tao sa kanya. So minsan hindi niya yun na-maintain. Pero ang maganda doon is nakikita ko naman na tinatry niya yung best niya na para ipakita talaga na kung anong kaya niya. Si Sarah, napansin ko lang po the past few weeks, lagi siyang malungkot. Actually, it started, I think, nung kumanta po siya, nag-perform. Parang napansin ko po na minsan po kasi si Sarah parang madali pong ma-discourage in a way. Tapos pag malungkot siya, nakikita mo talaga transparent, malungkot siya. So, yun. At saka po, she's a really nice girl, pero sometimes po lagi po siya nag-iisip or sad. Si Sarah po, medyo nangihinayang po ako sa kanya kasi yung unang performances niya po, sobrang nag-shine po siya. Parang ngayon, hindi niya po nailalabas kasi siguro na po pressure siya na dahil ang taas na expectation niya. Siguro yun po yung parang nadidistract siya sa mga expectation ng mga tao sa kanya. Na wag na sana niya isipin yung ganun. Okay, thank you, Sarah. Direct Floyd, kayo po ang unahin namin. Ano po ang masasabi niyo sa performance ni Sarah? Okay, Sarah, you're back. It's nice to see you back. Welcome back. I think ang matututunan natin dun sa ginawa ni Sarah, sometimes hindi ka kailangan talaga mag-exert ng effort. Bagay na bagay yung number sa kanya. Her projection was fantastic and the package looked marvelous. The dress, the hair. Congratulations, Sarah. Welcome back. Manay Lolit, any comment? Na-mesmerize ako sa ganda niya. Mukha siya talagang artista. Congratulations, Sarah. Alright, thank you, Nanay Lolit. Ngayon naman, Miss Iza, nanumbalik ba ang kumpiyansa mo kay Sarah after that performance? Tulad ng sinabi ni Direk Floy, I really have to welcome you back in the game. You know what, Sarah? One of the things about being an artista is also you have to know kung ano yung packaging mo. And I think you found it tonight. You are a classy lady. And
you have to stick to that. Siguro minsan lang you experiment, pero that's it. That's you, Sarah. And congratulations. And it's a beautiful song. So, good song. Okay, thank you, Council. Next, isang mestizo at isang moreno ang susunod na mag-showdown sa Starstruck stage. Rocco Nacino and Ian Batherson will rock the house sa pagbabalik ng Starstruck 5 Live!